kasi nandyan si Joy. I don't love you, Joy! Joy is here. Then fans, ito na nga ha. Kinilig at saka naalala na naman yung Catherine mga kasembreros. Si Sir Alden dito nga sa Pilipinas Got Talent kagabi, no? Na kumapa-final blow na pala ng set na mga auditionees mga kasembreros yung pinalabas kagabi. So pipili na sila ng mga papasok at magpe-perform sa semifinals mga kasembreros. And ito ha, itong si Jason kasi no, na puppeteer ay yung puppet na dala niya una. So sabi niya may UTI ka, no? Tapos sabi niya ganun, parang kakain daw ng chichirya, ng mga pag-inom ng soft drinks and so on. Tapos sabi ng puppet, no? Sabi niya UTI, hindi. Sabi niya umibig tapos iniwan, UTI. Tapos sabi niya, pero okay lang, masaya na ako. Sabi niya ganun ng puppet. Tapos sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi andyan naman si Joy. Sabi niya, I love you, Joy. Sabi niya, ganun ng puppet, no, na, which is yung puppeteer din mismo, yung mga hawak sa kanya ang nagsasalita. Pero hindi siya noticeable mga kasembreros. So yun, no, tapos si Ma'am Catherine naman, no, medyo kinilig, no, at saka halatang halata sa mukha ni Ma'am Catherine ang kumaga pa ang joy, no, ang saya, ang kagalakan na narinig niya ulit yung Joy na pangalan niya sa Hello Love Again nga mga kasembreros. And yun nga, no, tapos yung i-share ko lang dito ang kakulitan ng isang puppet niya na si Lolo, no, tapos yung salawal ni Lolo ay nalalaglag, tapos sobrang kulit, no, at saka nakakatawa. Tapos yung si Lolo na puppet mga kasembreros may pick up line para kay Uge, sabi niya, ulan ka ba? Sabing ganon. Bakit? Kasi gusto kong diligan mo ang natutuyo kong puso. Sabing ganun nung na lolo na puppet mga kasembreros. Tapos si Ma'am Uge din na yung natuwa mga kasembreros, no? And then ito, so nag-comment sa nga si Ma'am Catherine, sabi niya Joy is here. Kasi sabi ni Donato ay ayan na si Joy, sabing ganon. So sabi ni Catherine ay Joy is here, sabing ganon. So yun yata, parang may pagkakilig at saka inalala si client mga kasembreros, which is alam naman natin na they have private communication mga kasembreros. So mag-aral muna si Tisoy, no, si pilot mga kasembreros ng pagpipiloto, kasi dadalhin niya sa ibang bansa, sa buwan mga kasembreros si Ma'am Catherine. Grabe naman yung buwan. Kidding aside mga kasembreros, no, sabi dito ni Ma'am Catherine ay tumitingin daw siya dun sa mouth or sa bunganga ni Jason, yung puppeteer nga. Pero hindi niya talaga, parang hindi niya nakita na talagang bumubuka yung bibig ni Jason. Kung kaya na-amaze si Ma'am Catherine dun sa kanyang performance na tapos parang bihira na dalawa yung puppets, no, kasi yung ginawa niya dalawa mga kasembreros, na most of the time daw kapag may mga ganyan ay isang puppet lang ang dinadala at kasama ng puppeteer mga kasembreros. So yun nga, no, talagang nag-yes din sila. Si Ma'am Catherine sabi niya next time gusto nilang ma-meet yung iba pa nilang kaibigan mga kasembreros. Tapos, no, so i-filter ko na lang yung mga kay Ma'am Catherine mga kasembreros para hindi tayo tatagal mga kasos. And then ito, si Sir Alden naman, may kakulitan na naman ginawa mga kasembreros kahapon. Kasi di ba pumunta sila dun sa may coffee shop ni dito Mitch Oliva at saka ni Prince Bermas mga kasembreros na business nila. Tapos ay parang may nagpapabati sa kanya noon ng happy birthday. Si Shine ang pangalan niya. Sabi niya, Shine, happy birthday. Sabi niya ganun, punta ka dito sa Sugar High pag may time ka. Kasi ma-high ka talaga sa sugar. sabi niya, joke lang. Sabi niya, masarap daw kape dito. Sabi niya ganun ni Pops Alden. Kasi ang kakulitan talaga ni Pops Alden dito talagang kahit saan parang tropa-tropa lang talaga yung mga fans, yung mga kasembreros. Sobrang kulit lang. And then ito, yung TNT din in celebration dun sa, or in connection sa kanilang 25th anniversary ay nag-celebrate sila, no, kasama nga sina Joshua, si Bong Gonzales at saka si Catherine mga kasembreros, na kung saan ay naka-green si Catherine, tapos si Joshua naman ay naka-orange. Tapos yan, ang sobrang kulit din itong pa-cute-cute ni Ma'am Catherine dito mga kasembreros na sabi dito, point of view, me kapag nakita ko si
Parang nagpa-cute-cute siya mga kasembreros, no? Sobrang kulit. Para siyang Koreana, no? Para siyang K-pop superstar mga kasembreros na isang artista sa Korea, si Ma'am Catherine. Kapag binihisa ng pang-Korea ay pwedeng-pwede talaga ito mga kasembreros, no? And then ito, si Pops Alden, kasama niya pala kahapon si Oscar Oida na isang GMA journalist or reporter mga kasembreros. So dumadami ang nahihiling na rin, no, sa pagbibisikleta at saka sa passion na kumaga pa ay hilig ni Sir Alden mga kasembreros. And then ito, share ko lang po mga kasembreros, si Sofronio Vasquez pala habang nagpipili yung mga judges ng mag-advance sa grand finals or sa semifinals ay bumisita kahapon, no, sa PGT or nung time na nag-shoot sila mga kasembreros nito or nag-tape. Si Sofronio Vasquez po ay winner ng season 26 ng American Talent Competition po na The Voice. So kauna-unahang Pilipino na nanalo dito sa The Voice mga kasembreros sa Amerika. Grabe, no? Talagang nakaka-amaze mga kasembreros ang talent ng mga Pinoy. So parang andun siya para mag-encourage and so on. So yun na, abangan natin next week mga kasembreros na kanilang portion. Alright, yun lang actually sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang ating title, Nag-iisang Imahe. Colossians 1:15, He, Jesus Christ, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ang imahe po mga kasembreros, hindi po yung literal na picture or ginawa ng tao, pinrinta ng tao, yung kinarve tao, hindi po yun mga kasembreros. Si Apostol Pablo dito ay nag-assert, no, or nagpapatunay na si Jesus Christ po ay imahe, no, pinaka-image, nag-iisang exact image mga kasembreros, perfect and kumbaga pa sa genes mga kasembreros natin mga tao ay siya po yung kamukha, siya yung kahawig, siya yung ultimate mga kasembreros na tumapa-image ng God the Father. Kasi parang sa hereditary factor natin dito sa lupa na kapag ang tatay mo ganitong itsura, so parang duplicate copy ka, no? Parang ganun mga kasembreros. So inumpisahan ni Apostle Paul dito yung kanyang letter by addressing the church sa Colossians mga kasembreros sa chapter 1 verses 1 to 2 na nagpapasalamat siya, no, sa pananampalataya ng mga believers doon mga kasembreros. Tapos sa verses 3 to 8 naman ay yung kanilang pag-ibig, no? Pag-ibig at saka pananampalataya. And nag-inform ito sa kanila at sa atin din na yung regular time of praying para sa mga tao sa Colossus mga kasembreros. So ito sa atin, applicable ito mga kasembreros na hindi dapat nawawala sa ating prayer time or sa prayer items natin. Sasambitin natin yung thank you Lord sa iyong salita, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya araw-araw, sa mga tangible at saka intangible blessings, sa mga family, sa magulang, sa anak, sa kapatid, and so on mga kasembreros. Hindi dapat natin kinalaligtaan na magpasalamat mga kasus kapag tayo po ay nananalangin. Wag lang diretso na ito Panginoon, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganito. So wag dapat ganoon. Dapat may pattern siya, no? Kailangan meron tayong nagpapasalamat. And Apostle Paul is also an example of this. So sa Colossians 1:15 mga kasembreros hanggang 20 actually ito, nagbibigay si Paul, no, ng magnificent explanation ng iba't ibang characteristics ni Jesus Christ, including yung image, okay? Imahe siya ng invisible, hindi nakikitang Diyos mga kasembreros. So ang image na ito ay concept na nag-appear multiple times sa scripture nor sa Holy Bible. So when God created humanity, He made them in His image. So that's Genesis 1:27. The Hebrew translated image in Genesis 1:27 and 9:6 can also be translated as statue, inscribed column, or idol. In the ancient cultures such as that of Greece, sa mga Griego mga kasembreros, yung individual deities
ay merong kumapa yung mga Diyos-Diyosan nila mga kasumis no, sa Griego, di ba merong si Diana, si Artemis, si Dionysus, so mga Greek gods and goddesses mga kasumis, so yun sa kanila, pero hindi yun ang sinasamba natin mga kasembreros. Another example ng image mga kasembreros ay yun nga no, sa mga religious leaders sa times ng mga Pariseo mga kasembreros, and then yung sa templo ba na kumapa may mga statue ni Caesar, statue ng government leaders, statue ng mga kilalang tao sa sosyedad mga kasembreros. So humanity was certainly created in the image of God, but at the fall of man at Genesis chapter 3, sin marred that image. So yung image kasi natin mga kasembreros ay namantsahan na, kumaga pa hindi na ito perfecto. We were perfected or we were created perfect by God, but since yung kasalanan ay pumasok, para siyang nadumihan, para siyang namantsahan yung ating image mga kasus. That is why only Jesus Christ is the most perfect, impeccable, infallible mga kasembreros, at saka ultimate at supreme. Kumapa siya yung pinaka sa lahat ng pinaka. That is why sinabi dito firstborn overall creation mga kasembreros. Siya yung panganay sa lahat ng mga anak mga kasembreros. If we are children of God, Jesus Christ is the topmost. He is the firstborn, and He is and always be the firstborn mga kasembreros. Kumapa walang makakaagaw ng kanyang posisyon bilang panganay na anak ng makapangyarihan at Diyos Ama natin sa langit, because He alone, kung pa walang ibang pwedeng umagaw ng kanyang position. So in contrast, the rest of humanity, Jesus does not have a tarnished image. So wala siyang bahid ng mancha, sabi dito. Rather, He is an exact representation of His being. So that's Hebrews 1:3 also mga kasembreros. And kapag nakita natin si Jesus Christ, yung kanyang image, yung kanyang character, ay parang nakita na natin yung God the Father. So that's John 14 verse 9. So hindi lamang si Jesus Christ perfect image or representation ng Panginoon, but He is God as well. So yan pinagkaiba ng tao sa kay Jesus Christ, because Diyos sila, okay? Diyos siya mga kasama ang kanya. Kung pa ikaw nasa lahi ni nasa lahi ni Villanueva, nasa lahi ni Reyes, nasa lahi ni Santos. So, yung iyong image ay kung parang kunwari ang inyong linya or mga pamilya ay politicians, yung inyo ay artista, ang inyo ay farmer, ang inyo ay businessman, yung inyo ay sculptors and so on, or engineers or doctors or professionals, no? So, ganun mga asos. And Jesus Christ, no, bilang siya po ang perfect image, ay bearer siya, no? Siya ang tagadala, siya ang representative mga kasembreros of God and God Himself. So actual mga kasembreros. So kung kaya pagsasabi natin Jesus Christ, ang kasunod dapat nun is the Son of the Living God, no? The Messiah, the Savior of the world. Kasi kung parang may hierarchy of terms sino ka? Ikaw si anak ni ganito, tapos apelyido mo ganyan, kapatid mo si ganito, asawa mo si ganito. So parang ganun, so anong trabaho mo, parang ganun. So si Jesus Christ is the Son of the Living God, and He is the Messiah, He is the Savior of the world, He is blah 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 blah. So ganun mga kasunod, lahat ng good characters and good characters. He's holy, He's full of love, He is the Creator, He is the invisible living God, and so on mga kasunod. So ang application natin dito, maniwala tayo, no? And always trust God, because He is the image of the invisible God. Kayang-kaya niyang gawin mga kasos. And this is very important to know and to learn mga kasos. Every single word sa Biblia ay napakahalaga po and worthy to be learned. Alright, so naman po in the meantime nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, the firstborn of all creation, in the image of the invisible God, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next episode po mga kasembreros, and paalam po.